Mr. Silent Channel. Kabanata 66 hanggang 70. Isang makamandag na puso. 0066. Tumayo si Wang Liren na namumula ang mukha, nanginginig, at tinuro si Su Qingzhou, ikaw babae. Ginagamit mo na kami sa simula pa lang para ipaalam ang balita sa pamilya Zing. Ikaw, sinadya mo kaming pinilit na maging desperado. Su Qingzhou, may bisyo kang puso. Galit ding bumangon si Zhu Wangguo, halos dumudugo ang kanyang gilagid. Ilang iba pang mga high-level executive ay nagulat na tumingin sa dalawa, at bigla nilang napagtanto, hindi nakakagulat na ang dalawang ito ay mahigpit na tinutulan ng pagkuha kay Fike sa Board of Directors, ito pala ay pinagtaksilan nila si Su Qingzhou. Ngayon, kapag sinisisi ng pamilya Zing ang dalawa sa kanila, na may background ng pamilya Zing, hindi sila madaling mapatawad. President Zhu, President Wang, paano mo ito magagawa? Lumalabas na nilik mo talaga ang mga confidential na dokumento ng kumpanya. Malungkot na sabi ni Liu Baoquan at ng iba pa. Manahimik ka. Ano ang alam mo? Ang kumpanyang ito ay nilikha ng ating nakatatandang henerasyon na nagsusumikap na magkasama. Ngayon ang maliit na batang babae na ito ay malapit nang mawala ang maliit na batang babae na ito. Si Zhu Wangguo, nabaliw na, ay napag-alitan na. Si Su Qingzhou ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kumuha siya ng baso ng tubig, humigop ng tubig, at sinabing, Vice President Wang, Vice President Zhu, pareho kayong matatanda ng grupo. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Inilagay ko ang bitag. Pero ikaw ang pumasok, ano ang kinalaman nito sa akin? Kalokohan ka talaga. Pagpasok mo pa lang sa kumpanya, gusto mo na kaming paalisan lahat. Para magawa mo lahat ng gusto mo. Buong pagmamalaking sinabi ni Su Qingzhou Leng, ang kumpanya ay hindi isang welfare home, higit pa sa isang nursing home. Kung wala kang sapat na kakayahan, dapat kang magretiro, sa halip na umasa sa iyong mga nakaraang kwalifikasyon upang ibenta ang luma. Fuck. Magnanakaw ka. Huwag mong isipin na hindi namin alam, gusto mong kunin ang lahat ng shares sa aming mga kamay. Ikaw ay walang iba kundi isang illegitimate na anak ng pamilya Su, isang hamak na babae na ipinanganak ng isang asong babae, huwag kang magdelusyon Phoenix. Sigaw ni Zhu Wangguo. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, biglang nanlamig ang kanyang mukha, maaari mo akong pag-alitan kapag galit ka, ngunit hindi mo pinapayagang insultuhan ang aking ina. Ba, hindi naman ako sasama sa kumpanya, kaya sa totoo lang, ang sarili mong nanay ay isang asong nagtitinda nito. Walang nakakaalam. Kaming mga matatanda ay hindi alam ang tungkol dito. Nagmukhang atay ng baboy si Zhu Wangguo. Si Red, excited na sumisigaw. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Su Qingzhou, kinuha niya ang baso ng tubig sa kanyang kamay at akmang babasagin ito. Gayunpaman, isang figure ang unang sumugod, isang kamao ang tumama sa bibig ni Zhu Wangguo, at dalawang ngipin sa harapan ang bumagsak sa lugar. Ikaw Fan. Bulalas ng lahat ng naruroon, dahil masyadong walang awa ang pag-atake ni Ye Fan. Oh! Kasabay ng pagsigaw ni Zhu Wangguo, ang kalahati ng kanyang mukha ay namaga, ang dugo ay umagos mula sa kanyang bibig, at ang mga luha ay damaloy mula sa sakit. You dare to hit me. Umiiyak si Zhu Wangguo. Isang malaking tao na hindi kayang makipaglaban sa batang babae, at iniinsulto pa ang ina ng batang babae, hamak ka, hindi kita matatalo. Sabi ni Ye Fan, hinawakan ang kwelyo ni Zhu Wangguo, at sinabing muli sa dalawang magkasunod na sampal, na wala ng malay si Zhu Wangguo. Pagkatapos, lumingon si Ye Fan at tumingin kay Wang Liren. Nagulat si Wang Liren nang makita niya ang eksenang ito, nanginginig na tumingin kay Ye Fan, at patuloy na nagsasabi, huwag. Huwag kang pumunta rito. Ako. Tatawag ako ng pulis. President Su, tawagan sila ng pulis. Ang pagdagas ng mga sekreto ng kumpanya, na kinasasangkutan ng malaking halaga ng pera, ay bumubuo na ng isang krimen, at oras na para arestuhin sila ng pulisya, sabi ni Ye Fan. Nakabawi rin si Su Qingzhou mula sa pagkabigla. Hindi niya akalain na biglang magkakagulo ang lalaki, at medyo may hinanakit siyang sinabi, bakit ka ba pumapatol? Naguguluhan si Ye Fan. Sabi niya, you asked me to stay here, hindi mo man lang sinabi na ako na ang bahala sa kanila. Hindi mo talaga ako papayagan na makinig sa meeting mo. Talagang pinlano iyon ni Su Qingzhou, at inaasahan din niya na kakailanganin ni Zhu at Wang. Pagkatapos malaman ang katotohanan, tumakas siya o nabaliw, kaya iniwan niya si Ye Fan para patatagin ang sitwasyon. Kaya lang noong kumilos si Ye Fan, gumamit siya ng sobrang lakas. Hindi ganyan maglinis, nasaktan mo siya, pwede ka pa niyang aidmanda. Sabi ni Su Qingzhou. Hoy, Mr. Su, maaari mo lang akong hilingin sa isang abogado na tulungan akong gawin ito. Ito ay tinatawag na pagiging matapang at pagtatanggol sa sarili, sabi ni Ye Fan. Walang magawa si Su Qingzhou tungkol sa lalaki, ngunit iniisip ang eksena kung saan siya tumayo ngayon at ang mga salitang sinabi niya ay medyo nagpainit sa kanyang puso. Hindi mo na kailangan tumawag ng pulis. Si Chenya at ang pulis ay naghihintay na sa ibaba. Ipasok mo na lang sila at ilayo ang 2 taong ito. Naisulat ko na ang ebidensya at iba pa, at susunod na ang mga abogado at ang Defense Bureau. Harapin mo ito, sabi ni Su Qingzhou. Ang mga matataas na opisyal sa silid ay muling napadila.
Lumalabas na nakalkula na ni Su Qingzhou ang lahat, at ngayon sina Zhu at Wang ay hinatulan ng kamatayan. Hindi nagtagal, dinala ng dalawang pulis sina Zhu Wangguo at Wang Liren. Bagamat humihingi ng abogado ang dalawang ito, halatang imposibleng makabalik sila sa Splendid Group. Pagsapit ng hapon, natagpuan na ni Su Qingzhou ang taksil, at sa isang pakulo, matagumpay niyang nalinlang ang Zing Group, at kumalat sa buong kumpanya ang balita ng pagkuha ng Weak Company. Maging ang maraming lokal na reporter ng balita sa Huahai ay nalaman ng tungkol sa ilang mga alingawngaw at nagsimulang maghanda upang isapubliko ang ulat. Nalaman ng mga empleyado na labis na nalungkot sa pagkabigo ng pagkuha ng kumpanya sa fight noong nakaraang linggo na ang lahat ng ito ay dinisenyo ni Su Qingzhou. Nalinlang ni Su Qingzhou ang lahat maliban kay Feng Yueying, at mukha pa rin siyang haggard at pagod na talagang gumaganap siya. Bagamat maraming tao ang humanga sa mahusay na kasanayan sa negosyo ni Su Qingzhou, pinatay niya ang kanyang mga kalaban nang walang kahit isang shot, at bumili pa ng kumpanyang gusto nila. Ngunit mas marami rin ang nagsimulang maramdaman na si Su Qingzhou ay talagang malamig ang dugo. Hindi lang siya nagsinungaling sa mga tao sa labas, maging ang mga tao sa loob ng kumpanya ay halos paulit-ulit na nagsisinungaling, na ikinagagalit ng ilang tao. Sa parehong oras, sa hapon ng parehong araw, ang punong tanggapan ng Zing Group, sa opisina ng chairman. Si Zing Hongji ay baliw, may hawak na golf club at binasag ito ng kaluskos, nabasag ang isang tumpok ng mga florera, eskultura at iba't ibang electrical appliances na nagkakahalaga ng daan-daang libo na punit-punit. Dad! May nangyari. Binuksan ni Zing Junfeng ang pinto at may sasabihin sana nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, ngunit namutla ang kanyang mukha at sinabing, alam mo na. Malungkot ang mukha ni Zing Hongji at mabangis niyang sinabi, Su Qingzhou, ang mabahong babaeng ito. Matagal na niyang alam ang tungkol sa relasyon namin ni Wang Liren at Zhu Wangguo, at sinadya niyang hilingin sa kanila na ibigay ang impormasyon sa amin para magastos namin ang lahat ng pera kay Fike. Naglalaro siya. Kami. Dad, anong gagawin natin ngayon? Kakanselahin ba natin agad ang pagkuha kay Fike? Napirmahan na ang kontrata at nalantad na ang balita, kaya kanselahin. Hindi ba tama sa isip ni Su Qingzhou? Galit na sabi ni Zing Hongji. Ngumisi si Zing Junfeng at sinabing, kung gayon. Humanap tayo ng paraan para makapag-loan sa bangko para makabili ng wig. Idiot. Bumibili tayo ng dalawang kumpanya na magkapareho ang uri, ano na lang ang iisipin ng iba sa atin. Gustong bugbugin ni Zing Hongji ang kanyang anak pagkaraan ng ilang sandali, bakit mas matalino si Su Qingzhou kaysa sa kanyang sariling anak, na binata rin. Agrabyado na sinabi ni Zing Junfeng, kung gayon, kung magpapatuloy ito. Hindi ba posibleng baligtarin muli si Jinxiu? Ang aming merkado sa Huahai ay patuloy na sinisiksik ng Jinxiu. Maya-maya ay magkakaroon ng apelyido si Huahai na Su, at kahit napakasalan ko siya, magiging mataas akong tao. Pakasalan siya. Ngumisi si Zing Hongji, ang ganitong uri ng babae, isang femme fatale, ay talagang hindi makapasok sa pintuan ng aming pamilya Zing. Nagsinungaling pa siya sa pinakamataas na pamamahala ng kanyang sariling kumpanya, ganap na hindi pinapansin ang damdamin ng ibang tao, itong malamig at mahinahon, nakakatakot. Ilang dekada na akong nasa mall, at hindi pa ako nakakakilala ng ganoon kalakas na babae. Tatay, ano ang dapat nating gawin, hindi natin hahayaang patuloy na umunlad si Jinxiu ng ganito. Ang ating stock ay nasa loob na ng It's Gone Down, obviously people from all walks of life are not optimistic about our future prospects. Nag-aalalang sabi ni Zing Junfeng. Kumislap ang mga mata ni Zing Hongji, dahil si Su Qingzhou ay isang babaeng hindi natin magagamit, kung gayon. Ang hindi natin makukuha ay masisira lamang. Napalunok si Zing Junfeng matapos itong marinig, ngunit nanatili siyang tahimik. Tumango. Chapter 0067 Showing Both Hands. Kapag 0067. Umuwi mula sa trabaho, sina Yefan at Su Qingzhou ay sumakay sa elevator pababa. Sa gitna ng elevator, maraming executive ang pumasok. Nang makita nila si Su Qingzhou, lahat sila ay bumati sa kanya ng may paggalang, ngunit may pakiramdam ng distansya sa kanilang mga mata, na mas halata kaysa dati. Bagamat ang malaking reversal na nangyari ngayon ay lubhang kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng kumpanya, nagdulot din ito ng mas maraming tao na matakot kay Su Qingzhou. Natuklasan ng lahat na si Su Qingzhou ay talagang mas hindi maarak kaysa sa inaakala nila, na para bang siya ay isang napakalamig na pole, ganap na hindi maintindihan kung ano ang iniisip ng isang babae. Natural na nararamdaman ito ni Su Qingzhou, ngunit nanatili siyang tahimik gaya ng dati, na parang wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga taong ito sa kanya. Sa daan pabalik sa Belo County, nagkaroon ng maraming traffic jam, naiinip si Yefan kapag siya ay walang ginagawa, at gustong makita kung ano ang ginagawa ng babae sa rearview mirror. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Su Qingzhou ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana na tulala, ang kanyang mukha ay napuno ng isang layer ng hindi may iwasang kalungkutan. Saglit na nag-isip si Yefan, pagkatapos ay tumawa, huwag kang masyadong sumimangot, hindi mo maaasahan na magugustuhan ka ng lahat sa mundong ito, hindi ba? Natigilan si Su Qingzhou, na para bang hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng isang lalaki, nasaan ako? Nakakunot ang noo mo. Magmaneho ka ng kotse mo.
Hindi ba ito isang pulang ilaw? Shinzo, kung ikaw ay isang artista, maaari kang maging reyna ng pelikula. Nang makita ang iyong haggard na hitsura ilang araw na nakalipas, akala ko talaga ikaw ay nasa ilalim ng pabor ng pamilya Zeng. Ito ay isang suntok. Napabuntong hininga si Yefan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at nagtatakang nagtanong, ikaw. Hindi ka ba galit sa akin? Galit. Bakit? Tanong pabalik ni Yefan. Nagsinungaling din ako sa iyo, hindi ba? Sabi ni Su Qingzhou. Natawa si Yefan, ano ba ang dapat ikagalit, hindi prinsipyo, intriga lang sa shopping mall. Kahit na ang ilang mga tao ay maaaring isipin na ikaw ay masyadong walang prinsipyo, iniisip mo rin ang kumpanya, at ako ay ikaw. Malamang ay ganoon din ang gagawin. Gaya nga ng sinabi ko noon, hindi mo maasahan na maiintindihan ka ng lahat. Sa tingin mo ba talaga? Medyo nagliwanag ang mga mata ni Su Qingzhou. Tumango si Yefan, kahit na maraming beses akong nagsinungaling sa iyo, lahat ng iyon ay katotohanan. Siyempre, sa susunod na mangyari ang ganito, maaari mong sabihin sa akin ng palihim. Hindi ko ito ilalabas. Kung hindi, akala ko talagang malungkot ka at pumunta para ay comfort ka, hindi ba nakakahiya? I don't want your comfort. Tsaka sino ka ba sa akin? Bakit ka maniniwala na hindi ka maglalabas ng mga sikreto? Itinaklap ni Su Qingzhou ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at ibinaling ang kanyang ulo. Ngumiti si Yefan at sinabing, anyway, boyfriend mo ako, kaya laging may discount. Hindi. Ikaw ay peke. May nakipag-date ako kahapon. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Bamulong si Yefan, kung hindi ka nakipag-appointment sa ibang tao, gusto mo pa bang makipag-appointment sa iyo, at hindi ka papayag? Sinong nagsabing hindi ako papayag? Sumagot si Su Qingzhou. Ngunit, nang matapos ang mga salita, napagtanto ng babae na ang mga salita ay medyo malabo. Oo nga, tumingin din si Yefan sa kanya na may nagulat na ekspresyon, Qingzhou, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo ba? I date mo ako. Ang. Namula ang babae, at mabilis na binago ang kanyang tono, hindi mo ako tinanong. Tapos tatanungin kita ngayon, gusto mo ba akong ligawan? Umaasang tanong ni Yefan. Idiot. Siyempre hindi. Pinandilatan siya ni Su Qingzhou. Si Yefan ay walang imik na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung alam niya, hindi na siya nagtanong, at talagang pinagtatawanan niya ang sarili niya. No appointment, no appointment. Anyway, magkaka-girlfriend na ako. Mas magaling sila sayo. Ito ay mas malumanay, naisip ni Yefan si Feng Yueying, at ang kanyang puso ay tuwang-tuwa. Ang malamig na mga mata ni Su Qingzhou ay kumislap, hinawakan ang palda gamit ang dalawang kamay, at sinabing hindi nakakumbinsi, ang babaeng may gusto sa iyo ay malamang na walang magandang lasa. Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng kaba si Yefan, at may kaina-hinalang nagtanong, Qingzhou, hindi ka dapat magselos, di ba? Bakit medyo nagkamali ka simula noong sinabi kong may gusto akong kausapin? Nagseselos ako. Si Su Qingzhou ay nagtaas ng boses ng isang oktabo at sumigaw, nababaliw ka na ba? Kung magsalita ka ulit ng kalokohan, ibabawas ko ang iyong sweldo para sa buwang ito. Nagmamadaling sumuko si Yefan, huwag ah. Nagbibiro lang ako, alam kong hindi mo ako minamaliit, kaya hindi ko sasabihin. Galit na galit si Su Qingzhou kaya kumabog ang kanyang dibdib at huminga siya ng mahina. Nang bumalik siya sa Belo County, gabi-gabi na, at napakahaba ng traffic kaya nagutom si Yefan. Kasalanan mo ang lahat. Ang daming kalokohan sa kalsada, sobrang late na bumalik. Nagreklamo si Su Qingzhou tungkol sa lalaki pagkababa ng sasakyan. Si Yefan ay wala ring magawa, hindi makakalipad ang sasakyan, at masisisi rin ako ng traffic jam. Kasalanan mo ito. Huwag kang tumanggi. Okay. Ikaw ang presidente, ikaw ang may huling say. Ayaw ding kausapin ni Yefan ang babae. Nagtatawanan, pagkapasok niya sa bahay, umupo siya sa hapagkainan at sabik na naghihintay na magsimula ang pagkain. Tita Jiang, sa susunod ay maaari mo munang iprito ang mga gulay, at pagbalik natin, mamamatay tayo sa gutom, sabi ni Yefan. Nakangiting sabi ni Tita Jiang sa kusina, ngayong Lunes, alam kong haharinjan kapag balik mo. Naka-on ang aircon sa kwarto. Nag-aalala ako na malamig ang mga pinggan, kaya sandali. Tumakbo si Yefan sa pintuan ng kusina at sinabing, Tita Jiang, bakit hindi kita tulungang magluto ng 2 ulam? Wala pa bang induction cooker? Nagluto ka pa. Si Su Qingzhou, na nanonood ng TV sa sala, ay gulat na tumingin pabalik. Magtanong. Tumango si Yefan, oo, ano ang mahirap sa pagluluto? Para bang kumain ang mga tao? Si Su Qingzhou ay mukhang hindi makapaniwala. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila at itinaas ang mga manggas ng kanyang kamiseta. Hindi ako nagpapakita ng aking mga kamay ngayon, pasensya na sa reputasyon ng chef ng aking 5-star Mike Halen restaurant. Ang pinakamataas na Mike Halen star ay 3 bituin, kaya saan ito nanggaling sa 5 bituin? Lalong naramdaman ni Su Qingzhou na nagyayabang ang mga lalaki. Nahihiyang sinabi ni Yefan, biro lang, gagawa ako ng 2 ng random para mapabilis si Tita Jiang.
Masaya si Tita Jiang na may tumulong sa kanya, kaya hiniling niya kay Ye Fan na magluto ng isang plato ng Jinutay Gutei na karne ng baboy na lasa ng isda at piniritong repolyo. Mabilis na nag-set up si Ye Fan ng kawali na may induction cooker, at pagkatapos ay nagsimulang magluto ng napakahusay. Nakita ni Tita Jiang kung gaano kahusay ang bawat pamamaraan niya, kaya hindi siya nagsalita, at nagluto na lang para sa sarili niya. Wala pang 10 minuto, lahat ng 5 ulam at isang sopas ay dinala na sa hapag. Naamoy ni Su Qingzhou ang amoy at naramdaman na ito ay partikular na mabango. Nang lumakad siya sa mesa at tumingin dito, kitang-kita niya na ang 2 plato ng karne ng baboy na lasa ng isda at repolyo ay partikular na nakasisilaw, na may kakaibang kulay at halimuyak. Miss, magaling talaga magluto si Ye Fan. Mahusay niyang kontrolin ang init gamit ang induction cooker, at tama lang ang kapal. Mukhang ang sarap talaga niyang magluto, puri ni Tita Jiang. Si Su Qingzhou ay huminga ng hindi nakakumbinsi. Ano ang silbi ng pagiging maganda, hindi mo malalaman hanggat hindi mo ito kinakain. Dumampot ang babae ng chopstick ng Jinutay Gutei na baboy, nilagay sa bibig, at ninuya, biglang nanlamig ang ekspresyon. Paano ito, hindi masama, sinabi ko sa iyo na ako ay isang 5-star Michelin chef, pagmamalaki ni Ye Fan. Hindi nagkaimik si Su Qingzhou sa pagkakataong ito, dahil mas masarap ito kaysa kay Tita Jiang. Dapat sabihin na ito ay ganap na chef level. Itong lalaking ito, paano siya makakagawa ng kahit ano, kung titignan niya ito, mas kasuklam-suklam. Kabanata 0068 Mga kamanghamanghang kasanayan sa pagluluto. 0068. Miss, napakagaling magluto ni Ye Fan, hindi ako nag-aalala tungkol sa buhay mo sa hinaharap. Kahit na hindi ka marunong magluto ng kahit ano, kayang lutuin ka ni Ye Fan, komportableng sabi ni Tita Jiang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay namula, at sinabi niya na may kaunting hinanakit, Tita Jiang. Anong pinagsasabi mo? Napakurap si Ye Fan, ano? Hindi marunong magluto si Qingzhou ng kahit anong ulam. Ano ang punong tanggapan para sa mga nilagang itlog? Mukhang hindi masyadong interesado si Miss sa mga bagay maliban sa negosyo, not to mention fried poached egg, boiled egg, pwede mong pakuluan ng tubig na tuyo, sunugin mo lang ang kaldero, Tila Jiang parang may naisip na interesting past, tinakpan ang bibig at ngumiti. Tita Jiang, paano mo ito magagawa? Hindi na makapaghintay si Su Qingzhou na mapunta sa ilalim ng mesa, ito ay masyadong nakakahiya. Tumingin si Ye Fan sa babae na may pagtataka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kasanayan sa pagluluto ni Su Qingzhou. Hindi ko sinunog ang bahay, hindi masama, komento ni Ye Fan. Shut up! Bakit hindi ka nalang magluto? Hindi lang ako interesadong mag-aral. Nakaramdam ng kahihiyan si Su Qingzhou at hindi maaaring manatili sa bahay. Nagmamadaling kinukumbinsi ni Tita Jiang, Miss, huwag kang magalit, laging may mga taong magaling at hindi magaling, normal lang ito. Halika, kain muna tayo. Umupo si Su Qingzhou ng ayaw, ngunit tumingin sa mga mata ni Ye Fan, ito ay kasing lamig pa rin ng yelo. Walang pakialam si Ye Fan sa mabahong mukha ng babae, at tuwang-tuwang pumunta upang ihain ang pagkain, na nagpaplanong magsimulang kumain. Sa sandaling ito, may tumawag sa kanyang cellphone. Nakita ni Ye Fan na si Zhao Zong iyon mula sa Zia Tea House. Ang batang ito ay pumunta sa Three Treasures Hall nang walang insidente. Upang maiwasang makarinig si Su Qingzhou ng anuman, lumabas siya ng bahay at maingat na kinuha ito. Hoy, Xiao Zhao, anong problema? Tanong ni Ye Fan. Bamulong si Zhao Zong, Kuya Fan, palihim kitang tinawag. Hindi ako papayagan ng panganay na babae na sabihin sa iyo, pero nag-aalala talaga ako. Kung may sasabihin ka, anong problema ni Sister Ning? Sumimangot si Ye Fan. Napabuntong hininga si Zhao Zong, nagrebelde ang 3 bulwagan sa Zizu Forest. Tinatayang may nagudyok nito. Napagpasyahan ng panganay na babae na sugpuin ang paghihimagsik na ito ng personal, na hatiin ang gang o sugpuin sila, ngunit sa alinmang paraan, sa tingin ko ito ay masyadong mapanganib. Oo. Sinabi ng mga taong iyon na hinahanap nila ang aming panganay na babae upang makipag-ayos, ngunit ang lugar na kanilang pinili ay isang walang laman na pagawaan ng pabrika sa hilaga ng lungsod. Ang ganoong lugar ay isang lugar para sa pamimili. Sinong uupo at makikipag-ayos? Napakadelikado, Ning Sister, gusto mo bang pumunta? Tanong ni Ye Fan. Oy, hinikayat ko rin siya, ngunit hindi siya nakinig. Naramdaman niya na sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ganap na tapang at lakas upang takutin ang sumusunod na grupo ng mga tao ay maaari nilang tunay na tipunin ang lahat sa Zizu Forest sa hinaharap. Tama ang paghuhusga ni Sister Ning. Kung mahiyain ka sa pagkakataong ito, hindi lang malulutas ang problema, kundi mababawasan ka rin ang tingin ng mga tao sa ibaba. Kung nasa daan ka, ipakita mo lang ang iyong mukha, sabi ni Ye Fan. Oo. Kaya nga ako nag-aalala, ang mga taong iyon ay malinaw na hinahawakan ang mahinang tiyan ng dalaga, anong pagsasabuatan ang mayroon? Sabi ni Zhao Zong. Kinusot-kusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tungkol ba ito sa mag-ama ng pamilya Zhou noong huling pagkakataon? Ang ilang mga tao sa iyong gang ay hindi nasisiyahan. Bahagyang napahiya si Zhao Zong, ang bagay na iyon.
Tila ang ilang mga tao ay hindi nasisiyahan, ngunit ang pangunahing bagay ay maraming matatanda ang hindi kumbinsido, ang panganay na babae ay ang pangulo, pagkatapos ng lahat, ang pinakamatandang babae ay hindi masyadong kwalipikado. You don't need to speak for me. Ignited the fuse of this incident. Of course, I will take responsibility. Sabihin mo sa akin ang address. Pupunta ako kaagad. Hinding-hindi ko hahayaan si Ning Jia na lumaban ng mag-isa. Matigas na sabi ni Ye Fan. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhao Zong, nasa iyo ang mga salita ni Brother Fan, tiyak na hindi magagalit sa iyo ang panganay na babae. Hindi nagtagal, sinabi ni Zhao Zong ang address. Ibinaba ni Ye Fan ang telepono, bumalik sa bahay, at direktang sinabi, may ilalabas ako, makakain ka. Pagkatapos magsalita, hindi alintana ang pagkagulat ni na Su Qingzhou at Tita Jiang, tumalikod sila at tumakbo palabas. Ye Fan, hindi ka ba nagugutom, bakit? 2 beses na sumigaw si Tita Jiang, ngunit nakatakas na si Ye Fan. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, Tita Jiang, hayaan mo siyang mag-isa, patayin siya sa gutom. Ganun pa man, may bahid ng pag-aalinlangan at pag-aalala sa mga mata ng babae. Sa kabilang panig, si Ye Fan ay nagmamaneho ng kotse at sumakay sa kalsada ng mas mabilis kaysa karaniwan. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan, nagsindi ng sigarilyo, at puno ng pag-iisip ang kanyang mga mata. Bagamat lagi niyang gustong iwasang masangkot sa mga bagay sa likod ni Ning Zimo, ngunit nang nasa panganib si Ning Zimo, hindi siya makaiwas dito. Kung tutuusin, ang mga babae ay may puwang na sa kanyang puso, ngunit si Ye Fan mismo ay hindi handang harapin ang lahat ng ito ng mahinahon. Iniisip ang eksena ni Ning Zi na nagmamadaling lumabas ng kotse noong araw na iyon, hindi maiwasan ni Ye Fan na magsisi. Dapat kanina pa siya pumunta doon at humingi ng tawad sa babae. Napabuntong hininga at umiiling, ngumiti si Ye Fan ng pilit at tinapik ang kanyang tiyan. Hindi na siya kumain, at tumakbo ulit palabas, pero gutom na siya. Hindi ko alam kung may pagkain doon, bulong ni Ye Fan sa sarili. Isang pabrika ng paggawa ng makinarya sa hilaga ng lungsod ng Huahai, dahil nasa bingit na ito ng bangkarota, mahigit 2 buwan nang hindi naaalagaan ang pabrika. Ngunit ngayong gabi, 12-dosenang mga kotse ang nakapark sa labas ng pabrika, marami sa mga ito ay mga van at komersyal na sasakyan, puno ng mga tao. Sa paggawaan ng pabrika na may amoy ng langis ng makina, ang kapaligiran ay marangal, at ang mga damo at mga puno ay pawang mga sundalo. Daan-daang tao ang hinati sa 2 kampo, sa isang tabi, natural, sina Ning Zimo at Zhao Zong at iba pang mga subordinate, at sa kabilang banda ay ang 3 pangunahing hallmasters ng Zishulin at ang kanilang mga subordinate. Isa-isang may dalang mga lalaki ang mga tulisan sa gang, ang iba ay may mga baras na bakal, ang iba ay may mga kutsilyo sa kanilang mga baywang, at maging ang mga nunsyoka, mga saksak ng militar at iba pang mga armas. Basta may utos ang mga amo, dapat madugong away ang eksena, at hindi maiiwasan ang ilog ng dugo. Si Ning Zimo ay nakasuot ng itim na walang manggas na masikip na pangitaas at itim na skinny jeans din, na may asul na sutla na nakatali ng maayos na nakapusod. Ang ganitong uri ng damit na walang palamuti at dalisay na mga balangkas ay naging angkop sa magandang figure ni Ning Zimo. Nagpakita. Ang isang malawak na kayumanggi sinturon ay partikular na kapansin-pansin, at walang nakakaalam kung gaano karaming mga lumilipad na kutsilyo ang nakatago dito. Kalmado at marangal na sumulyap si Ning Zimo sa 3 hallmasters na nagsasabing aalis na sila sa gang, at sinabing, Elder Wu, Uncle Zhang, Tita Ching, kayong 3 ay mga elder sa guild, at Tita Ching, na huling sumali sa guild, 21 taon na rin. Ngayon, ako na ang nanguna sa pagtataksil kay Zishulin. Junior ko ang presidente, hindi ka kumbinsido, o masama ang pakikitungo ko sa iyo. Ning Zimo, hindi kami magtatraidor kay Zishulin, nandoon kaming lahat noong hindi ka sumama sa dating pangulo, iyon ay, ang iyong lolo. Ang aming pagmamahal kay Zishulin ay higit na mabuti kaysa sa iyo. Zishulin dapat ang iyong apelyido. Sana, hindi si Ning. Sabi ng matandang si Wu Jin, ang pinuno ng Mewatang. Ibinigay sa akin ni Lolo ang Purple Bamboo Forest dahil ang apelyidong Zhu ay walang mga inapo na karapat-dapat sa kanyang pagkatiwalaan. Hindi ko naisip na agawin ang Purple Bamboo Forest. Noon, lagi akong tumatanggi na sumakay sa akin ng bus. Alam na alam mo lahat. Tumugon si Ning Zimo sa malamig na boses, at sa parehong oras, palagi niyang nararamdaman na may mali sa mga salita ng mga lalaking ito. Chapter 0069 Sino ang batang ito? 0069. Ang mga bagay na ito ay lumipas na, at walang batayan para dito. Paano namin malalaman kung ikaw ay nagpanggap sa unang lugar? Isang kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na babae ang ngumiti ng masama, na siyang tiyahin ni Ching ng luluotang. Sinabi ni Ning Zimo, nabanggit mo ba ang mga lumang kaganapang ito bilang dahilan ng paghati sa Purple Bamboo Forest? Siyempre hindi. Umiling si Zhang Shu ng Lanwatang na may nakatiklop na pamaypay sa kanyang kamay at sinabing, hindi namin gustong hatiin ang Purple Bamboo Forest, ang gusto namin ay, para lang maibalik ang Zishulin sa tamang landas. Sa halip na hayaan kang umupo bilang isang tagalabas, umupo sa upuan ng Pangulo, gumawa ng isang bagay na walang kaparirikan. Gawing gulo ang Zishulin.
Si Zhao Zong, na nasa gilid, ay huminto at malakas na sinabi, "Tatlong Hallmaster, damhin ang budi at magsalita." Mula nang manungkulan ang panganay na babae bilang presidente, si Zizulin ay naging isa sa tatlong pangunahing gang ng Huahai. Bukod dito, ang relasyon kay Bai Dao ay naging mas malapit. Natikman ng magkapatid ang tamis at sinabing magaling daw ang panganay, saan galing. Itim na usok at miesma. Mapangahas. Zhao Zong, isa ka lang aso na kinuha ni Ning Zimo mula sa labas, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makausap kami? Tumitig si Tita Ching. Gustong pabulaanan ni Zhao Zong, ngunit napigilan ito ng pag-abot ni Ning Zimo sa kanyang kamay. Pabirong ngumiti si Ning Zimo, gusto kong marinig, bakit may nagawa akong mali? Hindi kaya dahil binitay ko si Zhou Haiyang at inalis ang Zhou Ken. Para saktan si Lao Zhou at ang kanyang anak para sa isang mabahong batang lalaki na walang kinalaman sa gang. Dahil ba iyon ang maliit na puting mukha na iyong pinalaki? Tanong ni Wu Jin. Paulit-ulit na ginamit ng mag-ama ni na Zhou Haiyang at Zhou Ken ang reputasyon ni Zizulin para aibuli ang mga tao sa labas at suron ang lahat ng ating mga kapatid. Matagal ko na silang pinarusahan, isa lang itong pagkakataon. Kung tungkol sa lalaking iyon, ang kanyang pangalan ay Ye Fan, mas mabuting magpakita ka ng kaunting paggalang, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sabi ni Ning Zimo na may yelong mukha. Hahaha, sa wakas ay naipakita mo na ang iyong tunay na ugali. Para sa isang tagalabas, napakalupit mo sa ating bayaning Zizulin. Kung hindi ka namin itinaboy, ang mga matatandang kapatid ni Zizulin ay magdurusa. Tumawa si Zhang Shu. Inilagay ni Ning Zimo ang isang kamay sa sinturon sa kanyang baywang, kung gusto mo akong itaboy pababa, maaari mo itong subukan. Nang makitang inilagay ng babae ang kanyang kamay sa sinturon, parang kukunin na niya ang lumilipad na kutsilyo, naging mapagmatsyag ang tatlong tao sa bulwagan. Ning Zimo, huwag kang mag-alala, mayroon pa tayong ilang mabibigat na VIP na darating. Nakangiting sabi ni Tita Ching habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nang matapos siyang magsalita ay nakita niyang may nagbukas ng pinto at pumasok. Gayunpaman, nalaman ng tatlong Hallmaster na hindi ito ang taong hinihintay nila. Ikaw Fan. Kuya Fan. Nagtatakang tumingin si Ning Zimo sa lalaki, habang si Zhao Zong at ang iba pang nakakakilala kay Ye Fan ay natulala. Masayang mukha. Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang buhok na ginulo ng hangin. Hindi siya kumibo nang makita ang eksena. Ngumiti siya, mabuti na lang at walang traffic jam. Naabutan ko. Ate Ning, okay ka lang. Mukhang hindi pa lubusang napatawad ni Ning Zimo ang lalaki. Ngumuso siya, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Zhao Zong, Xiao Zhao, sinabi ko sa iyong huwag mo siyang tawagan, hindi mo ba naiintindihan? Miss, maari mo akong parusahan kapag bumalik ka, ngunit pareho kaming nag-aalala ni Kuya Fan. Ikaw, sabi ni Zhao Zong. Tumingin si Ning Zimo kay Ye Fan at alam niyang nagmamadali ang lalaki. Medyo gamaan ang pakiramdam niya at sinabing, ayaw mo bang makisali sa mga gawain ko? Bilasan mo. Ngumiti si Ye Fan at umalis. Lumapit ako at sinabing, Ate Ning, sanay na akong uminom ng tsaa na ginawa mo at kumain ng inihanda mong pagkain para sa akin. Kung wala ka, hindi ba't kailangan kung ayokong kumain at uminom? Nasa panganib ka, paanong wala akong pakialam? Nag-flash sa isipan ni Ning Zimo ang nakaraan, bahagyang basa ang kanyang mga mata, at galit na sinabi niya, paano magkakaroon ng magandang bagay, gusto mo pang kumain at uminom ng libre. Seryosong tumanggaw si Ye Fan. Well, pinag-isipan ko na, pero ikaw ang pinakamaganda para sa akin. Kung hindi mo ako itataboy, habang buhay akong aasa sa iyo. Sa wakas ay nagbigay ng puche, nangiti si Ning Zimo, na parang sampagita sa workshop. Pinong pamumulaklak. Tama ang ilang Hallmasters, talagang magkapares sila ng aso't lalaki, at nanliligaw pa rin sila kay kamatayan. Isang madilim na boses ang nagmula sa labas ng pagawaan, na sinundan ng isang malaking bilang ng mga yabag. At kumalat din sa pandinig ng mga tao. Pumasok ang isang payat at kulot na lalaki na may suot na sando na kulay bulaklak na may tali ng agata sa kanyang mga kamay, may kantab na buhok, isang string ng gintong kwintas, at lumubog na mga mata. Sa likod niya, may isang grupo ng matitibay na bodyguard na naka-black vests, mahigit isang dosenang tao, at lahat ay may miniature submachine gun sa kanilang mga kamay. Nang makita ang mga lalaking ito na may mga baril, lahat ng nasa gilid ni Ning Zimo ay namutla. Dapat mong malaman na ito ang kaharian ng Xia, at ang kontrol ng baril ay medyo mahigpit, kahit na pumayag ang estado sa pagkakaroon ng mga puwersa ng gang, upang patatagin ang ilan sa madilim na bahagi ng utos, ngunit upang madagdagan ang ilang mga buwis. Ngunit hindi ito nangangahulugan na papayagan ng estado ang pagkakaroon ng malaking bilang ng mga baril sa mga gang. Sa pangkalahatan, kung sila ay natagpuan, sila ay mabigat na parusahan ng opisyal. Sa makatuwid, kahit na ang malalaking gang na ito ay may kakayahang bumili ng mga baril mula sa itim na merkado, sa pangkalahatan ay nangangahas lamang silang kolektahin ang mga ito sa isang maliit na bilang, at hindi sila gagamitin para sa mga tunay na labanan. Young Master Zhu, nandito ka na. Tumawa si Wu Jin, matagal na kitang hinihintay. Pinsan, bakit hindi mo na lang ako tawaging pinsan?
Si Ning Zimo ay mukhang walang pakialam, bagamat nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa tungkol sa mga lalaking ito na may mga baril, ngunit tumingin siya kay Ye Fan na kalmado sa tabi niya, at may kaunting kumpiyansa. Zhu Xiao, kapag pinadala kita sa Australia at binigyan kita ng mga gastusin sa pamumuhay bawat taon, ito na ang pinakamalaking pagpapaubaya para sa iyo, at may mukha ka pa ring bumalik. Sabi ni Ning Zimo. Pagpaparaya. Haha. Inalis mo ang Purple Bamboo Forest na orihinal na pag-aari ko, inalis ang pundasyon ng pamilya kong Zhu, at sinabi mong mapagparaya ka sa akin. Ning Zimo, napakawalan mo. Si Zhu Xiao ay nakakatakot na titig. Mukhang naguguluhan si Ye Fan, Sister Ning, sino itong batang ito? Marahan na bamantong hininga si Ning Zimo at sinabi sa mahinang boses, tandaan na sinabi ko sa iyo na kapag may gustong pumatay sa aking lolo, inutusan akong kunin ang zisulin. Ang taong ito noon, ang aking pinsan, ang apo ng aking lolo, si Zhu Xiao. Biglang sinabi ni Ye Fan, ikaw pala, ang matandang presidente ay may sakit, at gusto niyang patayin siya kasama ng doktor, gustong agawin ang trono, at hayaang malaman ng matandang presidente. Sabi ko, kaya mo pang patayin ang sarili mong lolo, itunggang na ito mapagkakatiwalaan ka ba ng mga kapatid ko? Fuck. Hindi ko pinatay ang lolo ko, lahat ng kasinungalingan ni Ning Zimo, gawa-gawa lang niya. Kinuha ng aking lolo ang kanyang naulilang aso, ngunit naghiganti siya para sa kanyang kabaitan at sinakop ang pugad ng magpay. Ito ang lobo na may puting mata. Giit ni Zhu Xiao. Ngumisi si Ye Fan, kung ganoon nga, bakit personal na ibinigay ng matandang presidente ang Purple Bamboo Forest kay Ning Jia sa halip na ikaw? Kaya pala nataranta siya. Nagmura si Zhu Xiao. Sok. Tama bang tawaging tanga ang namatay mong lolo? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Noon lamang napagtanto ni Zhu Xiao na ang kanyang tono ay hindi masyadong tama, kaya't binago niya ang kanyang mga salita at sinabi, munting puting mukha, ngayon ay ang paglilinis ng pinto ni Zisulin, maghintay kang mamatay kasama si Ning Zimo. Kabanata 0070 Purtos 0070. Lumapit si Ning Zimo at sinulyapan ang lahat na may malamig at mayabang na mga mata, at sinabing, naglakas loob ka pala na magrebelde dahil ibinalik mo si Zhu Xiao mula sa Australia, bakit sa palagay mo kung makakita ka ng isang inapo ng pamilya Zhu, magagawa mong alisin ito? Si Zisulin ay kontrolado. Mas alam ninyong lahat kung ano si Zhu Xiao, kung hindi ay hindi magdadalawang isip ang aking lolo na ibigay ang chairmanship. Kung makakapili ka ng magkukumbinsi sa akin na maging chairman, siguradong hindi kakalad ka rin ni Ning Zimo sa tubig at ibibigay ang posisyon ng presidente sa isang mabait. Gayunpaman, kung makakita ka ng ganoong papel, isang tulala na may ambisyon ng lobo, kahit na maubos ni Ning Zimo ang huling patak ng dugo, hindi ko ibibigay ang Zizu Forest sa iyo. Ngumisi si Tita Ching, Ning Zimo, hindi ikaw ang may huling say ngayon, lahat kami ay kumbinsido sa kakayahan niyang Master Zhu, at handa rin ang mga kapatid sa gang na sundin ang mga tunay na tagapagmana ng pamilya Zhou. Sa tingin mo, kung lituhin mo ang publiko, lahat ay maniniwala sa iyo. Si Zhu Xiao ay lubos na nagtitiwala kaya itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang lahat ng may paghamak. Narinig mo ba, ako ang tunay na dragon ng pamilya Zhu na may dugo ng Zizu Forest, isa ka lang tagalabas. Bahagyang sinabi ni Ning Zimo, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa dugo, kalahati ng aking katawan ay dugo ng pamilya Zhu, at kayong lahat ay conspiracy. Matagal na panahon na, ngayon lang ako nakahanap ng dahilan para magrebelde ang sarili ko. Pagkasabi noon, itinuro ni Ning Zimo ang grupo ng mga lalaking may baril, at sinabing, sa pagsasalita lang, ang mga taong ito na may mga baril ay hindi talaga mula sa aming Zisulin. Tinanggap mo ba ang lihim na suporta ng ibang mga gang? Ang tatlong Hallmasters at nagbago ang mga ekspresyon ni Zhu Xiao. Sumigaw si Zhu Xiao, fuck. Ito ang kapatid na kinuha ni Lao Su, at tayo ang magiging mga tao ng ating Zisulin mula ngayon. Alam ninyong lahat na ang pakikipaglaban gamit ang mga baril ay isang malaking bawal. Kung alam ng mga tao sa itaas, ang ating Zisulin ay maaaring atakihin. Linisin mo si Huahai, ginagamit ka bilang mga gunman ng ibang mga gang, naglalaro ng apoy at nagsusunog sa iyong sarili. Saway ni Ning Zimo. Ning Zimo, kung natatakot ka, sabihin mo lang ng diretso, huwag mo kaming takutin, alam namin na mabilis ang lumilipad mong kutsilyo, pero kahit gaano ka kabilis, hindi mo matatalo ang bala, ha, pagmamalaki ni Zhu Xiao. Ang mga mata ni Ning Zimo ay nagpakita ng layuning pumatay, akala ko noon ay ang pag-ibig sa dugo, at hindi ko nais na patayin silang lahat, ngunit ang ginagawa mo ngayon ay maaaring makapinsala sa ibang mga kapatid sa Zisulin, kailangan kong linisin ang pinto upang maging karapat-dapat sa espiritu ng aking lolo sa langit. Nang marinig ito ni Zhu Xiao, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang grupo ng mga armadong lalaki at sumigaw, okay. Halika at patayin mo ako kung mayroon ka. Kaagad kong sasampalin kayong lahat. Nagdala rin sina Wu Xin, Zhang Shu, at Tia Qing ng tatlong tao mula sa bulwagan at lumapit kay Zhu Xiao, sa takot na aksidenteng masugitan ng susunod na bala. Nilingaw ni Ning Zimo ang 12 ng mga pinagkakatiwalaan sa likod niya, at sinabing, mga kapatid, madugong labanan ngayon, at may mga baril ang kabilang partido. Kung nag-aalala kang mamatay ng walang kabuluhan, umalis ka na.
Pinapatawad na kita. Kung mananatili ka rito, labanan mo ako Ning Zimo, maaalala ko ang iyong katapangan at katapatan sa buong buhay ko. Namula si Zhao Zong at sumigaw, nangako akong susundan ng Pangulo. Sa isang malakas na dagandong, ang grupong ito ng mga mahiyain na miyembro, tila winuwin din ito ang madilim na ulap sa kanyang puso, at nang maalala niya kung paano sila tinulungan ni Ning Zimo noong nakaraan, lahat sila ay nasa sabik. Sundan mo ang presidente. Allegiance sa panganay Miss. Patayin ang taksil. Ilang saglit pa, napakalakas ng tunog ng pamamaslang kaya nadaig nito ang daan-daang tao sa kabilang panig. Ang mga mata ni Ning Zimo ay kumikinang at ang kanyang mga mata ay namumula, halatang sobrang kinikilig. Napabuntong hininga din si Ye Fan nang may damdamin, inaalala ang maraming mga nakaraang kaganapan, at isang pabago-bagong ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, may tumawag sa mobile phone ni Ye Fan. Asawa. Heto ang tawag. Mama. Asawa. May tawag. Isang maselang boses ng babae ang bagong ringtone ni Ye Fan. Pagkatapos magpalit ng smartphone, syempre gusto ni Ye Fan na gumawa ng higit pang mga trick. Nang marinig ang ringtone, tuwang-tuwa ang mukha ni Ye Fan, at mabilis niyang kinuha ang telepono. Sa sandaling ito, mayroon pa ring mga tao na gustong sagutin ang telepono, at lahat ng tao ay natural na makaramdam ng biglaan. Ang punto ay, kahit anong tunog ng ringtone, hindi ito tumutugma sa kapaligiran ng eksena. Kahit si Ning Zimo ay hindi makatawa o umiyak, ano bang ginagawa ng lalaking ito? Nakakadiri ang ringtone, may mukha talaga. Nang hindi sinasadya, ang taong sumigaw na pumatay at ang taong nagbabantay na may mga baril ay ibinaling ang atensyon kay Ye Fan na may kakaibang ekspresyon. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay sa lahat na nahihiya, at sinabing hayaan siyang sagutin muna ang telepono. Hello. Sumigaw si Ye Fan, oo, itong pabrika lang, maraming sasakyan ang nakaparada sa labas, hindi mo ba nakita? Oo, ito ang pagawaan na bukas ang pinto. Hahanapin kita sa pintuan. Matapos ibaba ni Ye Fan ang telepono, hindi napigilan ni Ning Zimo na magtanong, Ye Fan, sino ang naghahanap sa iyo? Inilagay ni Ye Fan ang telepono sa bulsa ng kanyang pantalon, masayang sinabi ni Hehe, ito ay takeaway, hindi ako kumain ng hapunan, nag-order ako ng takeaway, kayong mga mamamatay tao maghintay muna, hayaan mo muna akong kumuha ng takeaway. First time ng big girl na makasakay sa sedan chair. Medyo excited ako. Sabi ni Ye Fan sa sarili, mabilis na humakbang patungo sa pinto ng workshop. Isang grupo ng kongregasyon sa Purple Bamboo Forest ang nakatitig sa likod ni Ye Fan sa paraang natulala, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Ning Zimo, ayaw mo ba sa tanga? Tumawa si Zhu Xiao, maaaring ang isang gutom na multo ay muling nagkatawang tao. Gusto mo bang kumain ng buo bago mamatay sa oras na ito? Kaya sa pag-iisip, ang hakbang ni Ye Fan, bagamat medyo nakakatawa, sa kabilang banda, ay nagpapakita na ang lalaki ay hindi nag-aalala tungkol sa panganib na nasa harapan niya. Sakto, tumakbo si Ye Fan sa pintuan ng workshop, at dumating din ang isang delivery boy na nakasakay sa battery car. Sir, nagtatrabaho ka pa ba sa workshop sa gabi? Ito ang iyong takeaway. Binigyan ng delivery boy si Ye Fan ng isang plastic bag-packed lunchbox. Sabay sulyap sa eksena sa pagawaan, ngunit namutla ang mukha sa takot. Nang makita ang ekspresyon ng delivery boy, ngumiti si Ye Fan at sinabing, huwag kang kabahan, naglalaro kami ng totoong sis, at lahat sila ay mga plastic na baril. Naniwala naman siya agad, haha, bakit ang daming may hawak na bakal, kulang ba ang baril? Tumango si Ye Fan, oo, palayasin mo ang ilang lalaki sa adiksayon, at maghahirap ka kung wala kang pera. Oo, ang mga plastic na baril na parang totoong baril ay talagang hindi mura. Napaka-consider ng delivery boy. Tinapik ni Ye Fan ang balikat ng kabilang partido, salamat buddy, hindi ko ito ibibigay. Sige, ang saya-saya nyo, hehe, nakakatuwa talaga, ang daming tao. Natapos magsalita ang delivery boy at sumakay sa battery car. Wala na. Tumalikod si Ye Fan at naglakad pabalik sa workshop, binuksan ang plastic bag, at binuksan ang lunchbox sa loob. Ate Ning, nag-order ako ng isang kahon ng celery at pork dumplings, gusto mo ba? Maganda ang serbisyo, puno ang suka at mainit na salsa. Naglabas si Ye Fan ng mga disposable chopsticks at naghanda ng makakain. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.